meron pa po silang sinabi na yung ano po yung sinukot mo doon sa burol na pinuntahan mo, kailangan po, pagkatapos po ng isuot, lalagyan agad sa marami. Or kung halimbawa po yung marami nasa loob ng bahay, dapat po ilagay sa labas. Kasi ngayon, rain niya. Hindi, ako po talagang naniniwala po ako dahil parang na-experience na po namin yun eh. Kasi kami pagpag naman, hindi lang kailangan sa burol eh, di ba? Sa mga ibang lugar din, kailangan siya. Kunyari, yung lugar medyo haunted daw. Pwede kayo magpagpag. Pero, huwag kang ano mas. Hindi, totoo, kahit saan ka galing. Teacher sila. Tapos yun po, naniniwala ako na. Catherine? Naniniwala din po ako sa mga pamahiin. Especially yung pagpapagpag. Parang ever since bata ako, ganun yung ginagawa namin pag pupunta kami sa isang wake. Tapos, wala nga masama kung sumunod ka. Since duwag pa ako, so talagang pupunta muna ako somewhere ko bago umuwi. Hindi diretso sa bahay. Ito ngayon si Direk, who verified a one-page article in the Manila Standard, courtesy Iceland. Wow! Thank you po. Hindi ako po personally, hindi naman sa naniniwala, pero tulad nung sinabi nga nila, nakalakihan ko na kami sa family, napapagpag talaga kami after pumunta ng burol. Actually, kaya ang nalaki namin lahat kasi mas matagal kami yung pagpagpag kaysa doon sa pagbisita po doon sa burol. Kasi tatay ko po kasi yung mahilig doon sa mga ganyan pamahiin. So after mag-burol, kaya na tayo. Yan. So magpapagpag kami. Mas matagal yung tayo na namin kaysa doon sa pagbisita doon sa burol. Kaya nakalakihan ko lang talaga na gano'n sila. Iba-iba kasi yung interpretasyon ng mga tao doon sa mga pamahiin. Parang narinig ko iba-iba yung style ng pagpag eh. Ang alam ko sila, si Tita Malu, si MS, kapag napapagpag daw siya, talagang literal napapagpag siya ng damit. Yun. Yung dad ko naman, nakakatawa kasi pag nagpagpag siya, pag uwi ng bahay, pintuan pa lang ng bahay, nahubod siya ng damit, pumunta ng kwarto. So nakakatawa lang. Imagine yung daddy ko ginagawa yan. Nakakatawa po siya. Pero, yung mga pamahiin ko talaga hindi mawawala. So for me, wala naman pong or mawawala kapag sinunod po natin yung mga pamahiin. Thanks, Direk. Manay, gusto natin yung magtanong ng first question, si Nita Mercy Leharde. Kasi may pupuntahan pa daw siyang gusto rin sana magtanong ni, nag-volunteer ni Mr. Ni OG Diaz. Pero pagbibigyan niya si Ladies first. Ladies first. Good afternoon. Gusto ko malaman kung yung may isa po, wala kayong binanggit sa pagpagana. Naniniwala ba kayong bago pumasok ng bahay, galing sa batay, kailangan maghugas ng kamay? Naisama niyo ba yun sa eksena? Saan po kayo probinsya ka? Manila! Oo, kailangan na maghugas ng kamay para hindi siya mga espiritu sa loob ng bahay. Nilinis ako yan, Ate Mercy, sa sequel. Eto na lang ito na lang. Apat na muna pwede, apat na lalaki. No management Di ba meron nga, kasi yung pagpag may double meaning. Oo, kasi, ano ba yun? Kasi, syempre, yung pagpag, oo nga, mga lalaki, naniniwala pa kayo may double meaning. Ikaw, Derek, ikaw, Daniel, ikaw, Derek Castro, ikaw, Paolo. O, double meaning daw, sabi mo. O, may pata daw. Hindi, Tita Mercy. I-rephrase natin yung tanong mo. Sige. Sana ba gano'n na lang, sa mga kalalakihan, sana ba gano'n na lang ka-simple ang pagpag? Yung hindi na pupunta dun sa, sa kung saan man, para stay for for a few minutes, iihi na lang sa sira at ipapagpag doon. Sana ba gano'n na lang ka-simple? Ginagawa ko yun, pero pagkagaling ng burol, gasolinahan, CR, yun, tapos uwi na. Parang, basta nandun pa rin yung thought na kailangan mong may daanan mo ng isang lugar bago ka umuwi ng bahay. So, hindi ka na nagbubugas ng kamay, di ba? Nagbubugas. May dala naman akong alcohol at hand drugs. Sila Janus, dapat ba gano'n na lang kadali ang pagpag? Yung iihi ka na tapos ipapagpag mo? Walang challenge. Ha? Dali lang nung ginagawa namin sa CR eh. Oh.
Dalawang ano lang yan, no? Ganun. Hindi, kung sumabit daw sa dalawa. Sandali, hindi makarelate si Manay. Kung sumabit daw Kasi sa naman dalawa. Mali-entertain yan! Baka malito na yung mga viewers. Ano ba na ibig sabihin niya? Ang alam ko, ang pagpag, is, ipamahiin itself. Kakalokas ko. Yes, oo. Ngayon, at saka yung tradition, huwag natin unuhin. Paguhin. Huwag ka natin paguhin. Ngayon, may tanong pa ba si Mercy? Ang sabi niya ating Kasi- Mercy, maayos sa tanong mo na ha. Ayos na lang na tanong. Yung ano ang pinaka-pamahiin na kinatatakutan niyo na ayaw niyo gawin? Yun lang. Ayan na, hindi na yan. Sa patay. Sa pagbisita sa burol, sa lamay. So, pamahiin na kinatatakutang malabag. Oo. Ang ibig sabihin, bawal na lang mamatay. Eto na yung pagbigyan na natin dahil kanina pa nagmamatay. Teka, may sasagot ba? Manahin mo na nung Nasagot ba yung si Tough question daw po, so ako na muna. Kami, lagi kong tinitingnan ko yung patay, puputulin yung sa aking ama. Dahil, yun multuin ka na kahit ilang beses ka multuin, pero pagka di mo naputol, isusunod, di ba? Sakit din ako lagi yung lalo ng bata, puputulin pa nila. Yung sa akin, yung patay na sa akin. Ganon. Kasama daw po ba yan, Sir Enrico, dyan sa pagpag na siyang nabuhay? Hindi, not sectarian po. Nasa sequel na. Sequel na lang ulit. 50 eh. 50, siyam na ang buhay. Padati kasi talaga eh. Siyam na ang kaya natin. Ito, may very relevant question si Mr. O.G. Diaz. Mayroong pahimakas. Hindi, tatanong ko lang, kasi pinatatanong ni Aiza Red, ayaw niya kasi magtanong kasi baka may katarayan daw dating. Tinatanong nila kanina kung naniniwala kayo sa pagpag. Ang tanong ni Aiza ay kung meron ba kayong kapaniwalaan na nakalimutan gawin at may nangyari ba sa inyo? Manay, may additional ba pag gano'n? So parang may nakalimutan silang gawin tapos may nangyari sa kanila. Wala naman. Kasi sabi na bawal daw mag-thank you pag may nag-condolence sa'yo. Wala naman. Wala naman nangyari sa akin. Wala. Okay. Ikaw Marvin? Ako minsan nakakalimutan ako nakapagbawan ako ng food. Pero wala. Nabubulsa ko lang. Pero May intentional yun eh. Yun, wala naman. Wala nangyari sa'yo. Ikaw naman to. Nung bata ako, nag-uwi ako ng candy sa burol. Pero so far, wala naman nangyari sa akin. Siglames. Siya ba yung nag-uwi ng pagkain? Kawawa. Siglames ako. Natutulog po ako sa burol. Pero wala naman pong nangyari sa akin. Nagising ka rin ba noon? Opo. Mercy ba? Sagot naman din si Sa akin po kayo, wala pa naman po. Sana wala nangyari in the future. Ako, sinisigurado ko po kasi na magpapagpag ako. So, wala pong nangyayari sa akin. Pero, dahil po nagawa ko itong film na to, mas na-educate ako. Maski po ako, mas na-educate ako sa mga pamahiin natin. So, siguro mas magiging aware ako next time. So, I have yet to find out kung may mangyayari po ba sa akin o wala. Lang ako. Hindi, usually kasi pinupunta namin mga lamay, yung mga kakilala namin. So siguro kung may puntahan akong burol na hindi ko kilala, na medyo iba yung pakiramdam ko, baka doon ako kabahan. Pero dahil conscious kami na gusto makapangayin, hindi ako masyadong natatakot po. Okay, yes. Yes, Kat. Sa akin, hindi, Dadawag kasi ako. Kasi kami, yung location namin, it's sa finale day. Parang
basta ang bad vibes doon, parang ang bigat-bigat. So ginagawa namin, naka-convoy kami, nagpapagpag kami sa gasoline station muna, bago umuwi. One time, di kami nakapagpagpag, tapos parang may nangyari ata sa, ewan ko kung imagination ko lang, pero same time din na namin nangyari kay DJ, nag-test siya. So, Ano yung nangyari? sa akin kasi parang, yung blower, kasi nagligo ako, so nag-blower ako bago matulog. Pinatuyo ko yung kuko. Tapos yung, tapos nandun ako sa, nakahiga na ako sa kama ko, parang nag-on bigla yung blower, pinatay ko yun. Tapos so, tinawag ko sila mga pag-ibig, pinapunta ko sila sa CR, tinext ko si TJ. Tapos sabi ni TJ, may nangyari din pala sa kanya, same time sa bahay niya. So feeling namin kasi hindi kami nagpagpag dun sa location, baka may sumama or something. So after nun, after na location namin din, punta muna kami somewhere bago talaga umuwi. DJ, ano yung nangyari sa'yo? Hindi, ako, pagka uwi ko, kasi may mga kaibigan ako, yung mga kabanda ko nandun sa bahay. Tapos ang dami nang nangyayari sa bahay ko nung nagsimula kami nag-shoot sa Pililla. Parang naaraw-araw yung pagmumulto sa bahay, pati yung katulong namin nakita siya ng lalaki. Kasi meron akong dalawang din Batman siya, Superman. So meron doon katabi daw si Batman. Mamaya na dyan sa. So, yung kwento ni Catherine na parang same night? Oo. Parang, habang, naliligo yata siya, ako umakit na ako sa kwarto lang. Tapos parang may sumisipol sa akin. Parang ginagaya yung sipol ng kaibigan ko. Tapos parang sisipol siya sa tapos may gumagaya. Tapos parang may hindi ko pinapansin kasi ayoko magtakbuhan. Delikado yung sa bahay namin. So, parang sabi niya sa akin, nung sumipol siya ulit, may gumaya. Sabi niya, narinig yun sa ako naman. Wala akong Tapos nung sumipol na talaga siya, sabi niya, tignan mo ito. Sumipol siya. Tapos sa gitna naming dalawa, ginaya yung sipol. So, ayun, hindi naman ako natakot actually. Huwag ka nag-text. Ay, Catherine. Hindi, meron lang kung dagdag doon. Kasi sabi ni Catherine, biglang nag-on yung blower. Oo. Pero pinatay mo na siya. So, nag-on yung blower, hindi ba kayo naiingit ni DJ sa blower kasi nag-on? Ano nga? Hindi ba kayo, hindi, yun lang gusto ko marinig, nainggit ba kayo sa blower? O nauna kayo sa blower? Natakot ako. Hintayin mo na lang pag-on sila. Ibigay na natin yun sa blower. O merong reminder si Daniel, may reminder si Tita Mercy. Pag nakakita ka raw ng multo, ano gagawin? Tumaya kayo sa loto, nangyari na sa akin na nanalo ako. Magkano panalo ng Tita Mercy? 80,000. Kaya tagal ka hindi nag-a-attend ng press. Next question